Magandang umaga sa lahat. Ako nga pala si Jonathan at ako po muli ay nagbabalik upang magbigay sa inyo ng mga impormasyon na nagaganap sa ating mundo. Especially yung sa mga sobrang taas ng mga bilihin at yung mga global event, mga wars and rumors of wars na itong simulan po natin dito sa pag-atake nitong pagpapakawala ng missile ng North Korea sa araw ng mismong event ng APEC Summit, at nabahala ang ibang leaders sa buong mundo dahil at nanawagan si Kamala Harris na Vice President nitong Amerika ng meeting sa ibang world leaders, kasama dyan ang Japan at ibang bansa sa Europe. Yun nga talagang simula ito ng preparedness sa pagsasagawa nila ng paghahanda dito sa nalalapit na sigalot, diba? At pwede itong pagmulan ng World War III at talagang nakaprophesy na yan sa Biblia at mababasa siya sa Matthew chapter 24. Yung mga wars and rumors of wars, diba? Including na dyan ang World War III, no? At importante talaga na kailangan itong maibahagi ito sa inyo upang kayo'y makapaghanda sa nalalapit na digmaan, at itong darating na taon na 2023 magiging madugo itong taon na ito, panigurado, diba? Dahil inumpisahan na itong Russia and Ukraine ang digmaan na nag-cause ng malawakang shortage sa supply ng gasolina, at ang isa pa sa problema dyan ay yung may leak sa pipeline patungo sa linya ng mga taga-Europe na ang tinuturo ay si Putin ang may kagagawan ng pagsabotage ng mga pipeline, diba? At kapag hindi ito napigilan at magkaroon ng taglamig sa ibang bansa, lalo na sa mga malalamig na bansa na Europe, ito'y magkukos ng pagginaw, nagiginawin ang mga tao dyan at possible mamatay sila sa lamig kapag hindi sila gumawa ng paraan, at panigurado babalik sila sa dating mga makalumang proseso ng pagpapainit sa kanilang bahay, which is gagamit na po sila ng mga kahoy, sisigahan na lang nila ng apoy, At itong meeting regarding sa CEO ng World Economic Forum na si Santa Claus Schwab, na inimbitahan si President Marcos netong CEO na to ni Santa Claus Schwab, na yun nga, ang daming nababahala na in-invite daw si President Marcos nitong taong ito. So nababahala ang karamihan na ito na ang simula na baka ma-deceive ang ating Presidente Marcos nitong mga globalista na to. Wala ho tayo talagang magagawa kung yun ang tungo at direksyon ng ating mundo, dahil ang hangarin lang naman ng Pangulong Marcos
ang mapalago ang ating ekonomiya at bumangon tayong muli sa pagkalugmok dito sa pandemic na to, na maraming naluging negosyo at maraming naghirap. Bagamat maganda ang intensyon ng ating Pangulong Marcos, ang negative effect naman nito sa mata ng maraming tao at sa mata ng mga Kristiyano, which is ang mangyayari parang ang dating ba nakikipagsabuatan na rin ng ating Pangulo sa World Economic Forum, sa mga globalista. Kung ano man po ang mangyayari, ito lang para sa akin, hindi talaga maiwasan yan kung talagang patungo na tayo sa New World Order. Ang masasabi ko lamang, pag-pray na lang natin ang ating bansa na ang tungo nito ay para sa ikabubuti, di ba? Kung case to case basis kasi yan, talagang yan malapit talaga sa prediction na ang mangyari, tayo'y mas mag-umpisa na, mas mapadali ang pag-umpisa ng New World Order pagka nangyayari na yan, na sumunod si Marcos sa mga hinihingi nito ni Santa Claus Squad, na mga pinapagawa niya sa ating bansa. Talagang yun na ang umpisa ng matinding kapigatian, at wala na po tayong magagawa kundi ang tayo'y mag-ready na lang ng ating mga makakain, dahil sa sunod niyan babalik ulit ang paghihigpit, sobrang paghihigpit sa ating mundo. Yun ang magiging niyan, direction niyan, na pag-uulihin na ang mga Kristiyano na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Yun ang niyan, next niyan. Kasi si-censor nila ng matindi itong mga taong nagsasalita ng katotohanan about sa Word of God. Kaya tayong mga nakakaalam ng katotohanan, ibahagi natin sa iba na mahal tayo ni Jesus at hindi niya tayo iiwan basta tayo'y nasa Kanya. Kung nakakaramdaman tayo ng panghihina, tayo'y lumapit lang sa Lord. Dahil yan talaga, si Lord lang talaga ang tanging makakapagpa-survive sa atin, sa ating mga pinagdaraanan ngayon. Kaya kailangan nating kumain ng pagkain ng espiritu natin. Yan ay ang salita ng Diyos. Yun nga sabi sa Matthew 4:4, hindi lamang nabubuhay sa tinapay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa ating Panginoon. Yun ang kailangan nating tandaan, na kailangan nating mag-share at magbasa ng Bible, at yun nga, tanggapin si Jesus bilang ating tagapagligtas sa panahon na ito, dahil paigpit ng paigpit ang panahon sa mga darating na araw. Ngayon lumuwag, bagamat na siguro ngayon lang ito, pinapatikim ulit tayo ng sandaling kasiyahan dito sa mundong ito, dahil bumalik na muli sa sigla ang ekonomi, at tayo'y patuloy lang na habang binibigyan pa tayo ng pagkakataon na makapag-share,
gawin natin ito sa abot ng ating makakaya, sa live streaming man, hanggat pwede pa tayong gumamit, gamitin na natin ito sa tama. At share ko lang din ang next natin is yung mga movie pala na pinapalabas ngayon ng Marvel, talagang bukod sa may halong Illuminati symbolism, may LGBTQ din na yung dalawang babae magkasintahan pala dito sa movie na ito. Yung Black Panther movie, Wakanda Forever. Kung napanood nyo po siya, mapapansin nyo po na yung villain doon na si Namor ay may symbolism siya dito sa kanyang dibdib, na may triangle. May triangle, tapos may yung pearl niya symbolize as one eye. At yung pa-triangle na yon ay dalawang ahas na nakabuka ng ganun yung ahas, yung bunganga nila na nakakwintas kay Namor. Yun, yung ahas na yun na nakaganon, symbolize yun as triangle ng mga Illuminati, ganyan. At yung sa dibdib niya na perlas na nag-iisa, which is symbolized as one eye, 'di ba? Ganyan nila ginagamit ang mga character sa movie para ipakita in hidden plain sight itong mga nila, simbolismo nila na sila pinapakita na nila lantaran ang mga Illuminati, 'di ba? Talagang kasi itong Hollywood ginagamit para ipakita sa tao kung sino sila, kung ano silang grupo, na sila yung nagdi-deceive sa bawat tao sa mundo, 'di ba? Na na hindi napapansin ng taong mga walang alam sa background nila itong mga symbolism na to. Basta ma-entertain lang ang tao, makapanood lang, okay na, 'di ba? Ako naman, pinapanood ko para i-expose ito sa inyo na itong Black Panther movie ay may mga occult symbolism, na pati yung pakikipag-usap sa mga patay inaano din doon, ini-introduce din sa movie na yun, yung sa astral plane, 'di ba? Yung astral plane, halimbawa yung sa character ng Black Panther, uminom sila ng, yun yung ritual nila para sila'y maging Black Panther. Iinom sila ng heart-shaped herb at matutulog saglit, at yung isipan nila mapupunta sa ibang dimension, which is yung astral plane. At doon nila po pwedeng makausap ang kanilang mga ninuno, 'di ba? Na namayapa na kumonsulta, yung parang council nila yun, 'di ba? Na yung mga dating Black Panther na namatay na kakausap sa bagong Black Panther na uminom ng heart-shaped herb, at doon kukonsulta siya sa mga patay, which is sa Bible pinagbabawal ito ng Lord, na bawal kumonsulta sa mga namayapa na, dahil hindi naman mismong namayapa na yung makakausap mo, kundi evil spirit ang makakausap mo. Katulad ng ginawa ni Saul na siya ay kumonsulta sa mga nakikipag-usap sa patay, 'di ba?
At ang gagawin niya ay kausapin itong si Prophet Samuel na namayapa na. At yun yung nangyari. Ang nakausap niya ay hindi si mismong ang Prophet Samuel, kundi evil spirit ang nakausap niya. 'Di ba? Hindi mismong kaluluwa ng taong namayapa na yung natatawag ninyo, kundi evil spirit ang natatawag. 'Di ba? So ganon din ang nire-represent dito sa Black Panther na to. Black Panther movie, na sila ay kumukonsulta sa mga patay na, 'di ba? At yan ang maigpit na pinagbabawal ng Diyos. At nire-represent din dito sa movie na to yung form of geopolitics. Yung geopolitics nila sa dalawang bansa na nagkaroon ng conflict dahil itong queen ng Black Panther nakikipag-bargain sa kanya ang hari ng Talokan, or sa sa ibang translation Atlantis, na may pala trivia ko lang sa inyo na may may kaharian pala sa undersea, ilalim ng karagatan, na tinatawag na Atlantis, na ayon sa mga kwento na itong Atlantis na to dati siyang advanced civilization na nalibing nung nagkaroon ng baha, na tabunan siya ng tubig at naging dagat na yung city na yun na advanced civilization nalibing na siya sa ilalim ng karagatan. Kingdom siya, yung Atlantis na yun. At pinapaniwalaan siya na nandun yung mga Nephilim, yung mga anak nitong mga fallen angel, kaya naging ganon sila. Baga dati sila nakakahinga sa surface, na-adapt nila yung paghinga dito sa ilalim ng dagat, dahil pinapaniwalaan na sila daw ay nag-evolve, diba? Yun yung yung mga creature. At napakalapit din yan sa katotohanan, kasi siguro based ito sa panahon ni Noah, na Noah's flood, diba? Na yung mga Nephilim nalubog, 'di ba? Nalubog ang mga Nephilim nung pinakawalan ng Diyos ang Great Flood. At ang purpose ng Diyos doon, nagunawin niya, dahil yung mga tao ay sobrang sama na, bukod sa sobrang sama, corrupted na rin ang DNA, at karamihan doon mga Nephilim na may mga giants, 'di ba? Kaya ang tinira lang ang pinasakay ng Diyos, kaya inutos ng Diyos kay Noah na gumawa ng arko at isama yung mga anak niya at asawa ng anak niya, pati asawa niya, tsaka yung mga hayop na pares-pares, diba? Para ma-preserve yung lahi nila after ng flood, na makaligtas yung mga hayop sa surface. Ngunit may mga natira pa rin mga Nephilim, yung iba nagtago sa ilalim ng lupa, at yung iba naging naging creature doon sa Atlantis. Possible na ganun. At yun nga ang tuloy natin, yung kwento dito sa Black Panther, na itong queen, yung hari ng Talokan na Atlantis ang tawag, nakikipag-bargain sa queen na kapag hindi sinurrender yung scientist na nakadiscover na mag-detect ng vibranium sa kanilang
ilalim ng lupa. Itong vibranium na to ay precious metal sa kanila, na pinakamahalagang uri ng metal, parang ginto kumbaga, 'di ba? Yan ang isa sa mga pinag-aawayan ng mga bansa, 'di ba? Nung unang panahon, yung mga ginto, yung mga precious metals ang mga pinaglalabanan noon ng mga bansa bukod sa mga teritoryo, 'di ba? Kaya nga itong Pilipinas, 'di ba? Nung unang panahon kaya ito sinakop dahil sa mga precious metals na makikita dito, 'di ba? Ganon din dito sa movie na to, na ang pinaglalabanan din yung mga precious metals. At dahil hindi pumayag yung Reyna na isurrender yun, ay nagbanta na susugod si Namor sa kaharian na yun at babalik at wawasakin ang na yun, Wakanda, yung nation ng mga ni Black Panther, di ba? At yun yung isa sa geopolitical conflict na makikita doon, 'di ba? Yun yung doon, nire-represent nun, yung geopolitics. Yun yung kwento nun, no? Na-share ko lang naman dahil sa panahon natin ngayon puro APEC, puro summit. At palaging makikita sa movie na yon yung intervention ng UN, United Nations, na ang United Nation ay palaging nangingialam sa mga bansa sa resort, ay laging nagdidikta itong United Nations, kasi sa movie ng Black Panther, 'di ba, ang gusto nilang mangyari na i-share ang resources nila sa iba. Ngunit hindi pumayag itong Wakanda na i-share ang resources nila. Kaya sinugod itong na to ng United Nation gamit ang CIA agent sa bansa na yan. Talagang involvement talaga dito ang CIA, 'di ba? Pagdating sa mga conflict ng bansa, magkasama ang CIA at United Nation, na kasi itong CIA parang may mga expert ito sa mga espionage, sa pagiging pag-i-spy sa mga bansa, 'di ba? At 'yon ang gumagamit sila ng mga agent para under attack ang mga bansa na gusto nilang pasukuin. Ganyan sila maglaro dito sa geopolitics. Yung United Nation kasangkapan ito para ang mga bansa mapasa kanila, 'di ba? Ganyan sila kautak. So kaya ko lang ito kwento, itong Black Panther na to, kasi related din ito sa nangyayari sa panahon na to, na palaging UN ang talagang taga-start ng fire sa bawat bansa, United Nation. Katulad din ng ginagawa nila sa war on Ukraine and Russia, 'di ba? Talagang tagagatong sila ng gulo. Lalo na yung NATO forces, 'di ba? Mga kasi yan yung mga world agency na to. Ito talaga yung gustong mamuno sa mundo. Gusto nila sila lang ang susundin pag hindi sumang-ayon sa standard nila ang isang bansa na gustong maging independent,
ito'y pababagsakin nila, 'di ba? Sa pamamagitan ng mga fake news, 'di ba? Gagamit sila ng mga balita na para ma-weaponize ito. Gagawin nilang weapon ang isang media para psychological attack yung mga manunood, yung mga tawag dito, mga viewers. Katulad ng ginamit nila sa pandemic, 'di ba? Spreading fears and lies ang ginawa nila. At bukod doon sa mga tusok, mga karayom para tumanggap sila sa sabihin nila ito'y safe and effective, 'di ba? Yan ang kasinungalingan na ginagawa nitong mga nagdidikta sa mundo, 'di ba? Mga kasi yan alagad kasi ni Satan yang mga yan, 'di ba? Kaya yun lang ang dapat nating ma-aware tayo sa mga galaw nila. Dahil itong mundo, 'di ba, dito binagsak si Satan, tinapon ng Diyos. Dito siya nagahari. At lahat ng yan ginamit ni Satan kasi siya nga yung Diyos ng mundong ito, 'di ba? Ginagamit niya yan para linlangin ang lahat ng bansa sa mundo. Kasi itong mundo, creation, itong mga tao, creation ng Diyos, 'di ba? So nalinlang lang naman ng tao sa pamamagitan ng ahas na si Satan, 'di ba? Nilinlang niya ang unang tao, si Eva at Adan, 'di ba? 'Yon yung umpisa ng deception. History of deception. Yung pagkain ng bunga ng karunungan sa mabuti at masama. Doon sila unang na-deceive. 'Yun yung unang na-deceive ang tao. Diba? Kaya nga ang symbolism sa sa WHO, which is ahas, diba? Kasi symbolism yan ng deception sa buong mundo, na yung 'di ba may globo tas ahas, big sabihin yan take over nila yung mundo sa pamamagitan ng ahas. Yun po yun, mga kapatid ko sa pananampalataya. Kaya dapat habang may panahon pa, kumilala na tayo kay Jesus. Be saved mga kapatid. At lalo tayong mag-apoy kay Kristo habang may panahon pa. Manalangin tayo at i-share natin ang salita ng Diyos sa anumang kaparaanan, public preaching, sa mga kaibigan, sa Facebook, or kayo po bahala kung paano ninyo i-share. Basta po i-share ninyo ang gospel. At yun lamang po, at maraming salamat mga kapatid. Paki-share na itong aking live streaming. Ako nga pala si Jonathan, at ngayon lang po ulit ako nakapag-live after ng ilang buwan, dahil ako po yung nagpahinga dahil sa aking mga ubot sipon at nagkukos ng hika, at yun lamang po, at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless.